So saan tumututok ang NPA ngayon? Sa pag-recruit sa mga kabataang Pilipino at sa mga estudyante to replenish their ranks. Hindi ako yung nagsabi na NPA area yung pinagdadalhan. Yun mismo sa RTC decision nakalagay, dinadala yung kabataan in the middle of the night sa NPA area, endangering their lives. Wala naman sigurong ganong kabobo dito sa hearing na to sa Senado. Puro matatalino pinapadala dito. Saan ka nakakita na dalawang kongresista, hating gabi, nasa bundok, anong ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Naku po mga ka-super, halina tunghayan po natin ang buong detalye ng videong ito. Ayon kay National Youth Commission Chairman na si Ronald Cardema, may namataan daw na dalawang kongresista sa bundok kasama ang mga local communist group. Ito po ay isang seryosong topic mga ka-super dahil di umano ay lantaran ang recruitment na nangyayari sa UP Los Baños. Halos hindi na mapigilan ang damdamin ni NYC Chairman ay pahiwatig ang salubin niya ukol sa mga nangyayari sa loob ng universidad. At si Senator De La Rosa naman ay tinutukan talaga dahil sa nawawalang estudyante kamakailan na pinaniniwala ang isinama sa kabundukan. I would like to acknowledge Yussi Cardema. If you want to say something, you have the floor, sir. Thank you, sir. Thank you for the permission, sir, because I need to leave by 12. I need to attend the graduation in Cavite. Regarding the National Youth Commission, our mandate is to enjoin the Filipino youth towards nation building. Ang ibang pangalan ng NYC Law is Youth in Nation Building Act. Kaya kung makikita nyo yung batas namin at mandato namin sa NYC, talagang kailangan namin yayain yung mga kabataang Pilipino na mag-participate sa government programs or mag-create ng activities para makatulong sila sa taong bayan. For example, ito, principles of the NYC Law: promotion and protection of the physical, moral, spiritual, intellectual well-being of the Filipino youth, inculcation in the youth of patriotism and nationalism, encouragement of youth involvement in character building and nation building. Sa tingin ko, hindi lang bilang National Youth Commission Chairman, bilang isang dating UP Diliman ROTC Corps Commander, ang aking asawa doon ko rin nakilala sa UP, ang aking kapatid doon rin galing sa UP. Ang problema, ang pagkakamali, minsan natotolerate natin. Minsan, pag binabanatan yung mga NPA na napatay na galing UP o PUP, minsan doon sa mga forum natin sa UP, minsan parang lalabas pa, defend UP or something about school spirit. It is not regarding school spirit. It is not regarding the achievements of the university. For example, pag kausap ko si Raul Manuel sa Kabataan Party List, sinasabi ko, yung mga advocacies nyo sa Kabataan Pilipino, marami dyan, sinusuportahan ko rin. Marami dyan nakakatulong sa bayan. Pero pag may napapatay kayong miyembro na NPA at hindi kayo nagsasalita, doon nawawalan ng significance yung ibang achievements ninyo dahil sa hindi nyo pagkondena, doon nyo na-tolerate yung ibang miyembro nyo mag-NPA. We cannot say na ang dami namin nagawa para sa bansa, ang dami naming advocacy para sa bansa. Pero pag meron tayong mag-aaral, meron tayong miyembro, meron tayong alumni na napapatay bilang terorista, we cannot cover it up na ang dami namin nagawa sa bansa, kaya yan, isolated case. Siguro pag isa kang school na meron kang napatay na NPA na miyembro, baka isolated case isang miyembro. O sabi mo na 3. Pero kung 10, 20, 50, 100 alumnus ninyo o miyembro ng inyong organisasyon ay napatay bilang teroristang NPA, merong something na problema na hindi natin tinututukan doon. Ang masabi ko sa inyo, dito sa 6 na taong ko sa National Youth Commission, nakita natin nagtulong-tulong ang buong gobyerno mula 89 guerrilla fronts, 7 na lang ngayon. Ibig sabihin, effective yung NTF-ELCAC, yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon, wala ka nang lalaban ng mga balangay, pulutong ng NPA kasi naubos na talaga sila. Marami ring matatandang NPA sumuko na. So saan tumututok ang NPA ngayon? Sa pag-recruit sa mga kabataang Pilipino at sa mga estudyante to replenish their ranks. For example, recently, na-convict si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List na nagdadala ng kabataan sa NPA area. Hindi ako yung nagsabi na NPA area yung pinagdadalahan. Yun mismo sa
RTC decision nakalagay dinadala yung kabataan in the middle of the night sa NPA area, endangering their lives. Doon na lang, mag-iisip tayo. Wala naman sigurong ganun kabobo dito sa hearing na to sa Senado. Puro matatalino pinapadala dito. Saka nakakita na 2 kongresista, hating gabi, nasa bundok, anong ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Pwede nating i-exaggerate, may freedom of travel, may freedom of speech and everything. Anong ginagawa ng 2 kongresista nagdadala ng bata sa kabundukan na merong NPA in the middle of the night? Kaya nagtaka yung RTC doon, kaya nila kinonvict for endangering the lives of the Filipino youth. Pangalawa, yung kina Raul Manuel, pag-usapang NPA na, nahihirapan na rin siya makipagdebate. Kasi hindi niya kinokondena. For example, tong Akbayan, sa 6 na taon, kinokondena ako na Akbayan. Pero hindi namin sila kinokondena. Bakit? Wala naman nanggagaling na NPA sa kanila eh. It is a political stand. Baka kaalyado sila ng previous administrations. They are attacking the appointees of the new administration. Okay lang yun. That is part of the government and the government discussions. Mga policies ng gobyerno. Walang nag-NPA mula doon sa Akbayan eh. Kahit banatan kami ng banatan, kahit pag-resignan kami, okay lang, we understand their stand, their policies, advocacies. Pero yung sa Kabataan Party List, kaya ko sabihin diretso eh, Kabataan Party List eh, meron kayong miyembro na napapatay bilang NPA eh, hindi nyo kinokondena. Kung kinokondena nyo, baka mag-stand kami kasama ninyo sa pagkondena ninyo. Eh hindi nyo kinokondena eh. Diyan nagsisimula yung vagueness ng red tagging at academic freedom eh. 'Di ba? Pag hindi mo kinokondena, it is bordering to toleration. 'Di ba? For example, sa UP Diliman, magja-jogging kami, makita mo, Viva CPP NPA. Wala naman yata napaparusahan na nag-vandalize doon, Viva CPP NPA. But if you do that vandalism, siguro sa UST o sa isang private university, hahanapin ng university kung sino nag-vandalize doon at anong student organization doon. Pero dito sa atin, sa government institutions, we are not finding kung sino mga naggaganon. Yun yung pinaka-minor ha, vandalism. What more in recruitment? Nandiyan si Kate, galing UP Diliman mismo. They became NPA members. Hindi natin kaya sabihin na nire-red tag na naman yung UP at PUP. We can just rely on the records of the government. Ilan yung miyembro nyo, alumnus ninyo, estudyante ninyo na napatay as NPA. 'Di ba? Isipin na lang po natin, karamihan naman dito merong anak. Nagpakahirap kayo magluwal ng anak, mag-aruga ng anak, hanggang makapag-aral ng pre-elementary, elementary, high school. Kahit ba anak ninyo, papayagan ninyo ma-recruit, papunta sa NPA sa bundok, hindi nyo na makasama. Baka pag patungkol na sa ating mga anak, magiging aktibo tayo. Pero pag anak ng iba, hindi tayo ganun ka aktibo. Ito sinasabi ko sa gobyerno in the past 6 years. Pinapasweldo tayo lahat bilang opisyal ng gobyerno. Bakit hindi natin tutukan talaga yung recruitment ng NPA na yan? Para matapos-tapos na. I am not saying natutukan yung pag-demolish dun sa ideology, dun sa ideas nung bata. Kasi ganun rin naman sa Akbayan eh. Lumalaban sila minsan sa gobyerno, they are criticizing the government leaders, lagi. But none of their members become NPA fighters and terrorists. Kaya okay lang sila. Sa atin, kung meron tayong mag-aaral, meron tayong estudyante, meron tayong kabataan na napupunta sa bundok, hindi na nga kailangan sabihin na dapat ma-alerto na tayo. Ang tagal-tagal na nung problemang yon. Alam nyo, nare-realize ko kung anong problema dito sa atin sa gobyerno eh. The problem is so big na iniisip natin sa gobyerno, hanggang kailan ba termino ko sa NYC? Hanggang kailan ba termino ko sa UP? Hanggang kailan ba termino ko sa Senado? Hanggang kailan ba termino ko bilang mayor o barangay captain? Naku, yung issue na yan, di makakatulong sa akin yan sa karir ko. Kasi mawalan ka ng boto, mapaaway ka pa sa school mo. Pero as of now, we are government officials being paid by the Filipino people. Sa tingin ko, sa 115 million Filipinos, hindi siguro bababa sa 100 million dyan ang nabibwisit sa NPA. Nanununog ng cell sites na nakaka-disrupt sa mga signals nila, nanununog ng mga truck at equipment ng construction, nangingikil sa mga businessmen, entrepreneur. At isipin na lang ninyo, pinapatay nila yung mga pulis, sundalo at kapwa Pilipino. Yung mga pulis at sundalo natin,
marami doon mahihirap lang rin na nag-apply at naglilingkod sa ating bansa. Iniisip ko nga dyan gusto ko rin itanong yan ba't pag namamatay yung pulis at sundalo, wala tayong masyadong sinasabi? Hirap na yung pamilya ng pulis at sundalo kumuha ng benefits. Napatay yung anak nila ng NPA. Pero pag mayroong napatay na NPA, syempre lalabas na dyan lahat ng grupo. Dating ano yan, member ng karapatan and everything, democratic, ganito yan. Sinasabi ko, inuulit ko ngayon, the only reason kung bakit lumalala yung red tagging na yan is because tinotolerate natin yung vagueness ng mga termino, academic freedom. Okay lang pag-aralan lahat ng ideologies at ideas. Okay nga lang pag-aralan yung rebellion Pero when your students, your members, bear arms against the government, against our republic, dapat na magsalita yung universidad. Na yun, hindi namin tinotolerate yon. Hindi yun, pupunta tayo sa Senado, dito lang natin sasabihin yung magagandang gusto marinig ng senador. We contribute to the vagueness of the problem. Kung si Raul Manuel, kinokondena niya yung members na napapatay sa NPA, tapos ang usapan. He is not tolerating. If UP and PUP condemn alumni members who become NPA or students who become NPA, tapos ang problema. But as long as we do not speak against this youth recruitment on a regular day, we tolerate on regular days for it to happen. Siyempre dito, pagharap natin sa senador, gusto natin na makaalis na dito, mabigay sa senador kung anong gusto niya marinig. Ganun rin pag budget hearing. Pero sinasabi ko sa inyo, lahat tayo dito, marami dito, pinapasweldo ng taong bayan at ng gobyerno. At habang nandito tayo, mandato natin ipatupad ang batas na dalhin ng mga kabataang Pilipino towards nation building, create productive activities for the Filipino youth. Ito, last na sir. Dito kasi sa sinasabi natin dito, enjoin the Filipino youth to become nationalistic and patriotic. Who will say kung ano yung sense of patriotism? Kasi naging LFS ako sa UP Los Baños Pwede natin sabihin na ang pag-bear ng arms is a very patriotic act. Kaya nga sasali sa kabataang makabayan KM makabayan nga Who will tell those students that those activities are not really nationalistic, patriotic, and contributory to nation building? Magulang? Paaralan? Ako sinasabi ko na ngayon, dapat merong mag-draw the line doon sa mga activities ng mga mag-aaral. Hindi doon sa ideas, kahit doon na lang sa pagkondena. Ang tanong ko, kinokondena ba ng mga paaralan yung mga alumni na nag-NPA? And lastly, bakit sa lahat ng state colleges and universities, bakit meron tayong DND accord with UP and PUP? Alam nyo, ito nakaka-contribute dyan Bawal pumasok yung government troops sa UP o sa PUP. Dati nga may naghahasa sa UP Diliman, kailangan pa magpaalam ng PNP bago makapasok. Nandun na yung naghahasa, nandun yung bangkay malapit sa checkpoint ng UP Diliman. Bakit tayo merong ganong accord? Nagagamit yan, naabuso yan ng ibang NPA. Pag bumababa sila sa metropolitan area, syempre doon sila tatambay sa area na hindi pwedeng makapasok ang tropa ng gobyerno. How come na meron tayong government-funded institutions na bawal protektahan at i-secure ng tropa ng government? Diba? Yun lang po ang sinasabi ko. And yun po, madami ako masabi dyan. Kaya lang for the past 6 years, talagang pagod na ako dito sa issue na ito. At tinuturo na nga ng mga dating rebelde, nagaling rin sila dito sa school natin. Ayaw pa natin talagang tutukan kung sino yung nagre-recruit dun mismo sa campuses natin. Yun lang po. Thank you, Ayusi Cardema. Indeed, it is really true. A problem cannot be solved if you do not recognize that as a problem. So, yun.